Napapagod ka na ba sa kakabayad ng utang? Debt can turn into a disease. Pwede nitong kontrolin ang buhay mo, even your happiness. And pwede din itong malimitahan ang freedom mo. Kahit confidence at self-worth mo ay pwedeng bumaba. Dahil deep inside yourself, nararamdaman mo yung hiya na hindi ka nakakabayad ng utang at kapag tinatawagan ka ng collector dahil sa credit card debt mo na lumulobo. Parang nagtatrabaho ka na lang para magbayad ng utang. Gusto mo bang makalaya na sa utang at magsimulang mag-ipon para sa kinabukasan mo? Today, isi-share ko sa iyo paano ako nakabayad ng utang sa credit card na umabot ng 128,000 pesos. 8 lessons na natutunan ko from this experience. Hi Dreamers! Hi everyone! Ako nga pala si Nel Sembrano Lontok. Dati akong accountant na ngayon ay isang online entrepreneur and financial educator sa IMG. Dito sa channel ko, nagbibigay po ko ng personal finance tips for beginners at mga tips paano ba ako nagkaroon ng time freedom doing the mission of IMG. Kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa'yo, consider mo na mag-subscribe at click mo yung notification bell para updated ka every time na meron akong bagong video. Disclaimer ha, yung isi-share ko in this video is my personal lessons and steps na ginawa ko kaya nabayaran ko yung credit card debt ko noon. So, pwedeng applicable sa'yo to o hindi. Pakinggan mo lang, then subukan mo yung sa tingin mo applicable at kaya mong gawin. Lesson number 1, makipag-negotiate sa bangko. Kung nahihirapan ka talagang bayaran ang mga utang mo, huwag kang matatakot na makipag-usap sa mga creditors mo. First step na ginawa ko noon ay tumawag ako sa bangko para sabihin na nahihirapan na ako mabayaran ang outstanding balance ko sa kanila. At magtanong kung meron ba silang ma-offer na options para mapababa ang interest nito. Nai-stress na talaga ako that time kasi lumampas na sa credit limit ang outstanding balance ko dahil sa interest at hindi ako nakakapagbayad ng utang ko. Ang sinuggest ng agent na nakausap ko noon at nalimutan ko na kung ano yung tawag or yung term na sinabi niya. I think restructuring yung term na ginamit niya noon. Basta meron akong fixed amount na babayaran monthly pero hindi ko na rin matandaan kung ilang taon yung nasabi ko na babayaran ko yung outstanding balance. Kasi tatanungin nila yon. Actually, tutulungan ka naman talaga nila paano mo posibleng mabayaran yung outstanding balance mo. After nun, di agad ako nag-agree kasi pinag-isipan ko munang mabuti kung kaya ko bang bayaran yung amount na kailangan kong bayaran monthly. Naisip ko kasi paano kung hindi ko mahuhulugan. Additional interest ulit yon. Kaya nag-decide ako na bayaran na lang unti-unti yung outstanding balance ko. Basta sinigurado ko na more than sa minimum amount due yung ibabayad ko, like nagdadagdag ako ng additional 3,000 per month. Habang lumalaki yung income ko, dinadagdagan ko din yung bayad sa credit card ko hanggang mabayaran ko lahat. Pwede ka din makipag-negotiate ng lower interest rates or extended payment terms. Huwag kang mahiya kasi tutulungan ka naman nila paano mo mababayaran ang credit card mo sa paraan na kaya mo. Huwag kang magtago para hindi ka rin may stress tuwing tatawagan ka nila tungkol sa utang mo. Makipag-usap ka ng maayos. Same with other utang mo aside sa credit card. Kung marami ka namang utang, hindi lang credit card, pwede mong sundan yung debt snowball method. Meron akong separate video na ginawa regarding doon. Ilalagay ko yung link dito sa taas ng video para pwede mo mapanood mamaya after this video. Lesson number 2, bawasan ng gastos kahit mahirap. Para makapag-focus sa pagbabayad ng utang, nag-decide akong tanggalin ang mga unnecessary expenses at bawasan ang iba pang gastusin ko. Pati yung pang-aginaldo noon sa pamangkin ko, binawasan ko muna. Yung postpaid plan ko, dinowngrade ko. Kung kaya na second hand muna yung binibili ko, lalo na at medyo malaking amount yung kailangan. Hindi ako kumakain madalas sa fast food restaurant. Sobrang nagtipid talaga ako kasi alam ko deserve ko yon dahil hindi nga ako nag-isip muna bago ko gamitin or ikaskas yung credit card ko. Sa pagbili ng mga courses online na hindi ko naman pala kayang mabayaran agad. By the way, the real reason bakit ako nagkautang sa credit card is dahil sa sobrang desperate ko na matuto. Ginamit ko yung credit card ko pambili ng mga courses online. Hindi naman actually dahil maluho ako or materialistic ako. Gusto ko lang talaga matuto noon and hindi ako makapag-antay na magkaroon ng cash kaya ginamit ko yung credit card ko.
Iniisip ko na lang noon, temporary lang naman yung pagtitipid ko eh. Tapos pinangako ko sa sarili ko na kapag nabayaran ko na yung utang ko sa credit card, pwede ko nang i-reward ulit yung sarili ko. Kung gusto mong bawasan din yung gastusin mo, balikan mo yung budget mo. Check mo alin doon kung ano yung pwedeng tanggalin o bawasan, tapos konting tiis lang talaga. Lesson number 3, mag-focus na pataasin ang income. Habang binabawasan ko yung gastos ko, mas lalo ako naghanap ng additional sources of income. While doing the business of IMG as financial educator, ito ang major source of income ko na that time. Nag-earn din ako sa YouTube by creating videos and nag-o-offer din ako ng coaching services sa mga tao na gustong matuto kung paano ba gumawa ng videos to market their business. Since IMG ang main source of income ko, mas ginagalingan ko sa paggawa ng mga valuable content para mas madami yung matuto na mag-ipon at mag-invest and eventually mag-inquire sa akin at maging clients ko. Since helping people ang passion ko, mas nag-focus ako na padamihin yung taong natutulungan ko sa tulong ng IMG. Hanggang sa tumaas, unti-unti ang natatanggap ko na income from IMG. The more income na nare-receive ko, the more fund ang inaalat ko pambayad ng utang ko sa credit card. Nagsimula lang ako sa 30k monthly na income. Ang tagal na ganyan lang yung income ko on average ha. Malapit ako ma-prostrate noon. Pero unti-unti, naging 50,000 pesos per month. Then tumaas ulit, may months pa na umaabot din ng 6 digit yung income ko. Kahit na tumataas ang income ko, mine-maintain ko yung expenses ko, tapos dinadagdagan ko yung bayad ko sa credit card ko dahil gustong-gusto ko nang mawala yun. So, kung tulad kita noon na gustong-gusto mo talagang makawala na sa utang, alam ko, mahirap pero kapit lang. Mag-strategize ka paano mo papataasin ang income mo. Kasi yan lang naman yung solusyon para mabilis mong mabayaran ang utang mo. Lahat ng kita mo, awas mo lang yung expenses mo, ipambayad mo na agad sa utang. Pwede ka mag-freelance, magbenta online, o maghanap ng part-time job. Syempre, the best business na masasuggest ko sa'yo is doing IMG Mission tulad ng ginawa ko. Mas matutulungan kita kung magjo-join ka sa IMG dahil IMG mismo ang nakatulong sa akin para mabayaran lahat ng utang ko. Message mo lang ako sa FB page ko na Nel Sembrano or email me sa nelsembrano.cs@gmail.com kung interesado kang maging financial educator din sa IMG. Lesson number 4, be honest and change the root cause ng utang mo. Alam ko nakakahiya ang malaman na tayo ay baon sa utang, 'di ba? Pero isa ito sa mga steps na kailangan nating gawin. Ano nga ba ang dahilan bakit ang isang tao ay nababaon sa utang? It is because of mismanaging your money. Tulad ng paggastos more than sa kinikita mo. Maling desisyon sa pag-handle ng pera mo. Pagbili ng mga bagay on credit. Yung kikitain mo pa lang pero nagagastos mo na. Hindi naman tayo sigurado kung kikitain ba talaga natin yan sa susunod na buwan. Tulad ng naranasan natin nung pandemic, 'di ba? Biglang marami yung nawalan ng trabaho. Syempre, kapag nag-decide ka na gusto mo na talagang makawala sa lahat ng utang mo, you need to change your spending habits too. Imposibleng makabayad ka ng utang using the same money habits. Bakit ka nagkanda utang-utang? And when you change your spending habits, mapapansin yun ng pamilya mo. At kapag hindi ka naging honest sa kanila na meron kang utang sa credit card, maninibago sila at iisipin nila nagiging kuripot ka na or may restriction na sa paggastos mo. Pero alam mo ba, ako, walang nakakaalam na may utang akong malaki sa credit card. Since wala pa naman akong responsibilidad that time, sinarili ko yung problema na yun. At ako mismo yung gumawa ng paraan paano mababayaran. Pero kung breadwinner ka, tapos baon ka sa utang, kailangan mong ipaalam sa pamilya mo ang sitwasyon mo para makakuha ka ng moral support from them. At hindi mo na kailangan mag-explain bakit nag-iba ka ng spending habits. I'm sure maintindihan nila yon. At pati sila mismo ay pwedeng magbago rin. Lesson number 5, itigil muna ang pangungutang. Isa sa pinakamahalagang lesson na mabibigay ko sa iyo sa naging journey ko, kung paano ako nakabayad ng utang, para makaalis ka sa pagkakautang, itigil muna ang paggamit ng credit card. Lahat ng gastusin, pay in cash. Kung hindi mo makontrol ang sarili mo sa paggastos, pay in cash. Huwag ka nang kumuha ng bagong utang habang binabayaran pa yung existing na mga utang mo. Kung maaari, pwede mong itago yung hindi mo makikita yung mga credit card mo para hindi ka matempt na gamitin ito. Kailangan talaga ang disiplina para hindi na madagdagan pa ang utang mo. Yun sa akin noon, tinigil ko muna yung paggamit ng credit card para hindi na madagdagan yung interest kasi kung
hindi ko nga nababayaran yung buong outstanding balance, tapos gagamitin ko pa yung credit card, 'di ba? Nagkakapatong-patong lang yung interest at lalong matatagalan ako na makabayad ng utang. Never ko na nagamit yung credit card ko na yun. Actually, hindi na rin ito na-renew at na-terminate na rin. Pero ngayon, meron na ulit akong credit card, and since madami na ako natutunan at naging matalino na rin ako sa paggamit ng credit card, I make sure na ginagamit ko lang to para pangbayad ng bills, basic expenses na kaya kong bayaran bago mag-due date at kasama syempre sa budget. Sayang rin kasi yung points na binibigay nito kapag ginagamit mo yung credit card. Siguro next time, gagawa naman ako ng video paano mo gagamitin yung credit card ng tama. Lesson number 6, establish your emergency funds slowly. May iba na ginagawang backup plan yung credit card nila kapag kinakapos sa budget. Kaya madalas, 'di ba, wala nang natitira sa sweldo kasi halos pambayad lang ng credit card. Isa sa ginawa ko noon habang nagbabayad ako ng utang ko sa credit card ay paunti-unti ako naglalagay sa emergency savings ko. Yung iba, 'di ba, nahihirapan makaipon dahil daw meron pang utang na binabayaran. Pilitin nyo pong magtabi para sa emergency fund nyo, kahit 500 pesos lang yan per month. Kaya napaka-importante na meron din tayong additional source of income para hindi lang isa ang aasahan natin na income. Sikapin mo makaipon ng at least 50,000 pesos na emergency fund or emergency savings muna. Paunti-unti habang nagbabayad ka ng credit card mo. Kapag nabuo mo na yung 50,000 pesos na emergency savings, pwedeng huminto ka muna sa pag-iipon para sa emergency fund mo, then yung buong extra money mo, pati yung pinanlalagay mo before sa emergency fund mo, pwede mo nang isama pambayad ng credit card mo para mas mabilis mo itong mabayaran. Once na fully paid na ang credit card mo, saka mo nabuuin yung 3 to 6 months na worth of expenses na emergency fund. Tinuro ko yan dito sa video na to. Pwede mong panoorin mamaya. Ilalagay ko rin yung link dito sa taas ng video. Lesson number 7, stay positive and be patient. Kahit feeling ko noon parang imposible na mababayaran ko yung 100,000s of credit card debts. Ini-imagine ko gabi-gabi na masi-zero out ko na to tapos magkakaroon na ng laman yung savings account ko. Nakatulong din sa akin yung pagjo-journal na parang as if nabayaran ko na lahat ng utang ko. Nagpapasalamat ako agad in advance na nabayaran ko na yung utang ko. Wala namang extra bayad, 'di ba? Yung pagiging positibo natin sa buhay at pagkakaroon ng mahabang pasensya, 'di ba? Have faith na makakawala ka rin sa utang mo. Basta gagawin mo yung mga naunang lessons na binanggit ko dito sa video. Huwag mawala ng pag-asa. Alam ko na mahirap at minsan nakakapagod magbayad ng utang. Pero tandaan mo, worth it lahat ng effort mo. Darating din yung araw na wala ka ng utang, meron ka ng peace of mind, hindi ka na natatakot. At syempre, makakapagsimula ka na mag-ipon para sa future mo at ng pamilya mo. By the way, meron kaming free webinar kung saan tinuturuan namin ang mga Pinoy kung paano ba mag-save at mag-invest ng tama. Kung gusto mo magkaroon ng free access, message mo ko sa FB page ko na Nel Sembrano or email me sa nelsembrano.cs@gmail.com. I-message mo lang yung salitang ipon para alam ko na gusto mo magkaroon ng access sa aming free webinar. Nakatulong ba ang video na to sa'yo? I appreciate if you comment kind words below at i-share mo itong video na to sa mga mahal mo sa buhay na same ng sitwasyon mo na marami ring utang at matulungan din natin sila na makaahon, makaalis sa mga utang nila at makapagsimulang mag-ipon para sa kanilang kinabukasan. Kung marami kang natutunan sa video na to, sigurado ako na makakatulong sa iyo itong mga videos na nakikita mo sa screen. Yan ang next na panoorin mo. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in another video.